Tatlo kaming nagpakadalubhasa sa sagradong bantayan ng espada ng pagtanggal ng maraming taon. Ang aming lakas ng espada ay umabot na sa rurok pero hindi pa rin namin nasugatan kahit isang hibla ng kanyang buhok. Ang malaking demonyong ito ay wala ng katulad sa buong mundo. Kung hindi natin siya puksain ngayon, ang lahat ng nilalang sa mundo ay mapapanganib. Nakikita mo ba ang taong nakamaitim doon sa ibaba? Mahina nga siya, pero sapat na para sa iyong pagsasanay. Talo mo siya. Iyon na ang iyong aralin para sa araw na ito. Mahina ba talaga siya? Tingin ko sa tatlong iyon, parang hindi nila siya kayang talunin. Mas mahina ang tatlong iyon. Sige na, umalis ka na. Sige na. Sige na. Hindi man lang nakasagot ng dalawang atake ko, mahina nga talaga. Maaari bang malaman ang pangalan ng dakilang tao? Anong dakilang tao? Natalo ko lang ang isang mahina. Sinabi pa niyang mahina ang malaking demonyo. Maghanap ka agad ng impormasyon tungkol sa dakilang tao. Sino mang magbigay ng impormasyon tungkol sa dakilang tao, ang samahan ng mga immortal na Lopez ay tutupad sa anumang kondisyon. Maghanap din kayo. Kung sasali ang dakilang taong ito, lahat ng sikretong aklat ng sekta ng kabundukan, pwedeng pumili siya. Lahat ng miyembro ng palasyo ng mga bulaklak, lumabas. Kung makuha natin ang pabor ng dakilang taong ito, lahat ng babaeng estudyante ng palasyo ng mga bulaklak, pwedeng pumili siya. Upang maging magkasintahan sa landas ng pag-unlad. Kasama na ako. Elmo, ngayon 2 atake pa ang ginamit mo para lang matalo ang taong nakamaitim. Napakahina, kailangan mo pang magsanay. Napakahina. Opo, tama ang sinabi ng aking dakilang guro. 3 guro. 8 taon na akong nandito sa bundok. Noong nasa ibaba pa ako ng bundok, pinapangarap kong makapasok sa isang paaralan ng martial arts na tinatawag na Samahan ng mga Immortal na Lopez. At ngayon, ang pagsusulit sa pagtanggap ng estudyante ng Samahan ng mga Immortal na Lopez na ginagawa tuwing 10 taon ay magsisimula na naman. Kahit mahina ang aking kakayahan, gusto ko pa ring subukan. Samahan ng mga immortal na Lopez, gusto mong pumunta sa ganoong lugar? Mabuti na may pangarap ang estudyante. Bata pa siya. Gusto mo bang manatili siya sa atin habang buhay? Elmo, pumunta ka. Pero tandaan mo, saan man kang lugar magsanay, kami ang iyong laging sandigan. Maraming salamat sa inyong 3 guro. Hayop ka, hawakan mo ito. Isang sirang plakang jade lang ito, ah. Ay, ikaw. Ikaw talaga, mahalagang bagay ng iyong pangalawang guro ito. Ingatan mo ito. Sige Elmo, sige na. Sige na. Sige na, umalis ka na. Plakang Jade Verde na kayang mag-utos ng walang katapusang kayamanan, ayaw pa niya. Kapag bumaba na si Elmo, magugulo ang mundo ng martial arts. Paulo, 35 anyos. Paulo. Lila, bakit ka nandito? Pagkaraan ng 8 taon, nakita ko na rin sa wakas. Noon, pangarap mo talaga ang pumasok sa samahan ng mga immortal na Lopez. Kaya't narito ako, naghihintay sa iyo. Lila, Sabi ko nga, Lila, bakit pa ulit-ulit mo akong tinatanggihan? Akala ko ba naghihintay ka sa isang probinsyanong tulad mo? Lila, hindi mo dapat ginaganyan ang sarili mo. Paulo.
Siya ang bunso sa pamilya ng mga mandirigma ang mga tang. Malakas ang koneksyon niya sa samahan ng mga immortal na Lopez. Hayaan mo na. Tatlumput mahigit ka na, sumasali ka pa sa pagsusulit? Hindi mo ba alam na kapag lampas 30 anyos ang isang tao, bumababa ang epekto ng pagsasanay, lalo na 35 anyos ka na? Ano pa ang pinagsasasanay mo? 30 mahigit na. Sumasali pa sa pagsusulit. Malamang noong bata siya, hindi siya pumasa. Kahit ngayon, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, hindi sigurado na makakapasa siya. Tumahimik ka? Ano ang problema sa pagiging 30 mahigit? Kapag may pangarap ang isang tao, hindi ito huli sa anumang oras. Lila, kahit ipagtanggol mo siya, hindi siya makakapasok sa samahan ng mga immortal na Lopez, sabi ko. Paulo. Ngayon, 2 teknik lang ang ginamit mo para matalo ang taong nakapulang damit. Napakahina. Tama siya. Maaring hindi ako makapasa sa pagsusulit. Huwag mong sabihin iyan. Naniniwala ako na makakaya mo. Paggalang kay Master Juan. 3 araw ang nakalipas, may isang misteryosong mahistrado tumulong sa samahan ng mga immortal na Lopez. Pinatay ang malaking demonyo ng sektang Ghost King upang walang nasaktan o namatay sa samahan ng mga immortal na Lopez. Sa utos ng 3 punong guro, ang pagsusulit sa pagkakataong ito ay tumatanggap lamang ng isang pwesto. Bukod pa rito, ang sinumang magbibigay ng mga pahiwatig sa misteryosong mahistrado ay maaring tanggapin sa samahan ng mga immortal na Lopez. May pahiwatig ba ang sinuman? Misteryosong maestrado. Elmo Lopez. Tiyak na hahanapin ko ng palihim ang dakilang tao na iyon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lila Santos. Talagang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sige, pagsusulit sa pagtanggap ng mga bagong miyembro ng samahan ng mga immortal na Lopez. Magsimula na. Unang pagsubok sa spiritual root. Kapag mas malakas ang liwanag na ibinubuga ng bola ng pagsubok, mas maganda ang spiritual root, mas mataas ang potensyal. Juan de Jesus, ano po ang sinasabi ninyo? Kung may isang tao na 30 anyos na bago sumali sa pagsubok, mataas ba ang potensyal niya o mababa ang potensyal niya? Sa landas ng pagsasanay, syempre mas maaga mong simulan, mas mabuti. Kung matanda ka na bago magsimulang magsanay, ang talento at potensyal ay lubhang bababa. Ano? Meron ba sa inyo na 30 anyos na? Meron siya nga, 35 taong gulang na. Tandaan mo ito, Sa hinaharap, ipagbabawal ang mga taong lampas 35 taong gulang. na sumali sa pagsusulit. Ikaw, huli na lang susubukan. Ako na. Mababang uri ng spiritual root. Mababang uri ng spiritual root. Katamtamang uri ng spiritual root. Isang grupo ng mga walang kwenta. Hayaan mo akong subukan. Nagawa pa niyang pasabugin ang 2 bola ng pagsubok. Ito ay mataas na uri ng spiritual root. Talagang walang hanggan ang kinabukasan niya. Maraming salamat, Juan de Jesus. Ang huli, Paulo Reyes. Probinsyano, mamaya titingnan ko ng mabuti. Paano ka nagpahiya? Walang kwentang spiritual root ang isang probinsyano. Kung may spiritual root siya, kakainin ko ang kanyang kristal sa harapan ng lahat. Walang bola na umilaw. Walang reaksyon ng test ball, walang spiritual roots. Taong napakahina ng talento. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Paulo Reyes, walang spiritual roots, mababang klase.
Ganito lang ang kakayahan. Nangahas pang sumali sa pagsusulit ng samahan ng mga immortal na Lopez. Anong karapatan mo? Oo nga, ang makakapasok sa samahan ng mga immortal na Lopez ay mga henyong pili ng libo-libo. Sino sa tingin niya siya? Talagang mahina pa rin ako. Nakakahiya ako sa aking 3 guro. Sabi ko na nga ba, itong probinsyano, walang background, walang spiritual power, at matanda na rin, wala ngang potential sa pag-aaral. Sa tingin ko, umalis ka na lang agad para hindi masayang ang oras ng lahat. Kung wala kang spiritual root, huwag ka nang sumali sa susunod na pagsusulit. Sandali. Tito Juan, sa lahat ng nakaraang pagsusulit ng samahan ng mga immortal na Lopez, wala pang naitalang pagpapaalis sa kalahok sa gitna ng pagsusulit. Kung sisirain mo ang patakaran at magalit ang punong guro, mahihirapan kang magpaliwanag. Paumanhin. Nabigo kita. Lila, ang walang kwentang ito, wala man lang spiritual root, hindi talaga pwedeng mag-cultivate. Pinagtanggol mo pa ang ganitong walang kwenta at sinagot si Ginoong Juan. Karapat-dapat ba siya? Lila, ikaw ang pinakamagaling na babae sa samahan ng mga immortal na Lopez. Hindi kita pagtutuunan ng pansin. Pero bilang iyong tito, babalaan kita. Ikaw at si Javier ay pinagkasundo ng mga magulang at may kasunduan na huwag kang makisalamuha sa walang kwentang iyan. Baka masayang lang ang kinabukasan mo. Kung hindi dahil kay Elmo, noon patay na ako. Sa puso ko, napakabuti ni Elmo. Tito Juan, maging dahil man ito sa aking pakiusap o sa patakaran ng samahan, pahintulutan mo si Paulo Reyes na ipagpatuloy ang pagsusulit. Ang susunod na spiritual power test. Maghintay ka. Ngayon ay araw ng pagsusulit para sa mga bagong miyembro ng samahan natin. Ano naman ngayon? May lumitaw na napakagaling na henyo. Ang soul mark na iniwan ko sa test ball ay nasira. Ilan ang nasira? Lahat. Pinagpala ako ng langit, binigyan ako ng ganitong klaseng henyo. Kailangan kong bumalik agad sa samahan. Ganitong klaseng henyo, kaya mo bang turuan lahat? Baka naman, ipasa mo na lang sa akin. Sa akin na lang. Umalis kayo. Huwag ninyo akong agawan. Ang pagsusulit sa kontrol ng espiritual na lakas sa round na ito, pangunahing sinusuri ang paghawak sa espiritual na lakas. Kontrolin ninyo ang inyong espiritual na lakas. At atakihin ang Dong Huang Bell. Batay sa lakas ng tunog na ilalabas nito, ay masusukat ang kalidad ng inyong lakas. Ang Dong Huang Bell pala. Ano ang espesyal sa kampanang ito? Isa ito sa 3 sinaunang banal na sandata. Ang Dong Huang Bell, ang makapagpapatingin nito, ay maaaring isang makapangyarihang tao sa kasalukuyan o kaya'y isang bihirang henyo sa pagpapalakas. Kahit na ang 10 pinuno ng samahan ng mga immortal na Lopez ay nagtulungan sa isang atake, saka lang nila napaingay ang kampanang ito at napakahina lang ng tunog na lumabas. Ang ilan sa atin ay wala namang spiritual root, malamang wala ring spiritual na lakas. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang sumailalim sa pagsusulit. Ako na. Palmada ng pagbasag sa kalawakan. Ang teknik na ito ay may tiyak na pangangailangan pagdating sa pagkokontrol ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, mababa ang espiritual na lakas. Katamtaman ng espiritual na lakas. Mababa ang espiritual na lakas. Sunod. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kababa ang iyong pamantayan.
Mataas na antas ng Salamanca, libong kamay na ulap. Sa murang edad ni Marco Valdez, talagang kahanga-hanga ang kanyang talento. Ito ba ang tinatawag na mataas na antas ng Salamanca? Bakit napakahina nito? Ayos. Ang galing, magaling. Malinaw at malakas ang tunog na ito. Ang espiritual na lakas ay maaaring ituring na pang-itaas na uri. Pabish. Ganito kahina, pangitaas na uri rin ba ng espiritual na lakas? Gusto mo pa bang subukan? Hayaan mo siyang sumubok. Gusto kong makita ng mabuti kung paano siya mapapahiya. Sige, subukan ko. Kuya Elmo, naniniwala ako sa'yo. Ang aking pangunahing banal na sandata, ang kampanang Donghuang ay nasira. Ang kaluluwa o tatak sa loob ng kampanang Donghuang ay nabasag din. Hindi ba yon ang mahalagang kayamanan ng inyong samahan ng mga immortal na Lopez? Paano ito nabasag? May hindi ka alam. Ang aming ikalawang pagsusulit ay ang pagtama sa kampanang Donghuang. Kung mas malakas ang tunog, mas malakas ang espiritual na kapangyarihan. Pero hindi pa kailanman nangyari na tulad ngayon na nabasag ang kampanang Donghuang. Sino ba yon? Nabasag pa niya ang kampanang Donghuang. Malamang siya rin yung taong nakabasag ng espiritual na bolang iyon. Kung ang mga tagasuri na ito ay pinalayas ang ganoong henyo, kukunin ko ang buhay nila. Kukunin ko ang buhay nila. Ang mga tagasuri ng samahan ng mga immortal na Lopez, hindi ba't mga pangunahing estudyante mo mismo ang namamahala? Kung hindi nila ito makita, ang inyong samahan ng mga immortal na Lopez ay napakawalang kwenta. Kung hindi makita ng mga tao ninyo, hindi ako mag-aatubiling kunin ng aming palasyo ng mga bulaklak ang henyong ito. Ang aking sekta ng kabundukan ay masayang tatanggap din. Akin na ang henyong ito. Huwag kayong makikipag-agawan. Umuwi ka na lang at magtanim ng gulay. Talagang walang kwenta. Walang kahit anong tunog. Sa susunod, tandaan mo, huwag basta-basta magpapasok ng kahit sino sa pagsusulit. Sayang lang sa oras. Sobrang walang kwenta mo naman. Hindi ko talaga inasahan. Lila, mas mabuti pang bumalik ako kay Guro at mag-aral pa ng 2 taon bago bumalik. Kuya Elmo, matagal ka nang nawala, ngayon ka lang bumalik. Hindi kita papayagang umalis. Tama. Anong alis-alis? Tapusin mo na. Nahiya ka na nga. Wala nang masihigit pa dyan. Lila, tingnan mo ako. May lakas ako, may talino ako. Lahat ng miyembro ng pamilya ninyong Santos ay umaasang pakakasalan mo ako ng maaga. Tungkol naman sa walang kwentang ito, hindi siya katumbas kahit ng isang buhok ko. Bakit mo pa sinasayang ang oras mo sa kanya? Basta't ikaw ay sumunod ka lang sa akin. Sa kapangyarihan ng pamilya namin na Cruz, garantiya ko na magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo, parang hangin at ulan na madaling makuha. Pag sinabi kong umalis ka, aalis ka ba? Ikaw, Laila, mukhang talagang malalim ang pagmamahal mo sa walang kwentang ito. Mabuti. Sa susunod na pagsubok, panoorin mong mabuti kung paano siya mamamatay. Sige. Ikatlong pagsubok, malugod naming inaanyayahan ng tagasuri, si Rafael Cruz. Mabuhay po, Rafael Gomez. Tio. Fan, maganda ang ipinakita mo sa unang 2 pagsubok. Kapag nakapasok ka na sa samahan ng mga immortal na Lopez, lalo kang magsikap, huwag kang magpabaya. Huwag kang mag-alala. Sa ikatlong pagsubok na ito, lahat ng mga kandidato ay makikipaglaban sa akin. Kung makakasagot sila ng 2 hakbang ng mahika mula sa akin, ay papasa sila. Tio, si Bianca Santos ang napili kong maging kasama.
Yung probinsyanong yon naglakas loob pang makipag-agawan sa akin, kaya sa susunod na laban, nais kong ipagkatiwala sa inyo na siya'y... Mamaya papatayin ko siya sa isang sampal. Eto, hindi kaya magdulot ng problema sa inyo? Ako ang paboritong estudyante ng punong guro. Maliban sa kanya, ako ang pinakamakapangyarihan. Ang pagpatay sa isang probinsyanong tulad niya ay parang pagpapatay lang ng langaw. Nako. Nakalimutan ko, ang ikatlong bahagi ng pagsusulit ay pakikipaglaban sa aking estudyante na si Rafael Gomez sa labanan. Ang iyong minamahal na estudyante na si Rafael Gomez pala. Huwag kang mag-alala, marunong siyang magpigil. Hindi niya sasaktan ang henyong iyon. Ang kinakatakot ko, baka ang henyo ang hindi marunong magpigil. Baka sa isang sampal lang ay mapatay niya si Rafael Gomez. Kailangan mong magmadali. Baka maagapan mo pang mailigtas ang buhay ni Rafael Gomez. Bilis, bilis, bilis! Si Rafael Cruz na ito, napakataas ng kanyang katayuan sa samahan ng mga immortal na Lopez at ang kanyang kapangyarihan ay pangalawa lamang sa 3 punong guro. Sa kanyang mga kamay, siguradong hindi ako tatagal ng 2 galaw. Hintayin muna natin at tingnan. Ang samahan ng mga immortal na Lopez ay hindi basta-basta pinapasukan ng kahit sino. Ang dahilan kung bakit itinatag ang labanang ito ay para matanggal ang mga tamad na gustong makalusot ng walang hirap. Sino ang mauuna? Ako ang susubok. Isa siya sa top 3 na magaling pero hindi pa rin umabot sa unang mahikang gagamitin ni Rafael Cruz. Ang lakas naman ni Rafael Cruz, wala talaga tayong pagkakataon. Ako na. Empty finger. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. May nakasabay na sa unang mahika ni Rafael Cruz. Ito ay mababang antas na mahika ang empty finger at hindi gaanong malakas ang pinsala nito. Mukhang si Rafael Cruz ay nagpapakumbaba pa rin sa mga nakababata. Hindi ba't sabi nila napakalakas niya, pero sa 2 laban na ito parang ordinaryo lang. Napakahina. Javier, ikaw na. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan ng isang tunay na henyo. Opo. Ang kakayahan ni Javier Cruz ay halos kapantay na ng mga pangunahing estudyante ng samahan. Pero kontrolado pa rin siya ni Rafael Cruz. Ilang buwan lang ang nakalipas, pero mas humusay na ng husto ang kakayahan ni Rafael Cruz. Ang Rebirth Palm ay isang mid-level na mahika na may malakas na kapangyarihang panlaban. Mas tumaas na ang antas ng pagsusulit ni Rafael Cruz. Hanggang ngayon, wala pang 10% ng tunay na lakas ni Rafael Cruz ang nagamit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya maintindihan. Magaling. Si Javier Cruz ay matagumpay na naharap ang 2 mahika at nakapasa. Elmo, kung ipagpapatuloy mo yan, masasaktan ka. Hindi na ako lalaban. Umalis na tayo. Sa pakiramdam ko, hindi naman siya ganong kalakas. Walang kwenta, wala kang alam. Naiintindihan mo ba ang mga galaw ni Rafael Cruz? Pero sa pakiramdam ko, talagang ordinaryo lang siya. Oy, walang kwenta anong sinasabi mo. Elmo, huwag ka nang magsalita. Tagapag-alaga, Rafael Cruz. Sa round na ito, hindi na kami sasali. Hindi na sasali si Elmo. Lila, hayaan mo akong subukan.
Elmo, si tagapag-alaga Rafael Cruz ang pinakamalakas pagkatapos ng punong guro. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi na pangkaraniwan. Hindi mo kayang tumagal kahit isang atake lang niya. Kung hindi makapasa, hayaan mo na. Sa mundo, hindi lang naman ang samahan ng mga immortal na Lopez ang lugar. Gusto mong umalis? Umalis ka? Ano sa tingin mo ang samahan ng mga immortal na Lopez? Tama, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay tagapag-alaga Rafael Cruz. Parang hindi mo pinapahalagahan ang aming samahan. Ngayon, kailangan mong sumampa sa entablado. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aming samahan. Lila, hayaan mo akong pumunta. Pupunta ka para mamatay? Si tagapag-alaga Rafael Cruz na ito, wala talagang balak na patawarin ka. Lila, kung papayag kang maging magkasama ni Javier Cruz, maaari kong isipin na bugbugin lang siya ng halos mamatay. O, Lila, kung ikaw at si Javier Cruz ay magiging magkasama, ang pamilya Santos ninyo sa hinaharap ay tataas ang estado ninyo. At sa parehong pagkakataon, maililigtas mo pa ang buhay nitong walang kwenta. Tingnan mo, hindi ba ito isang magandang bagay na dalawang biyaya sa isang hakbang? Tama. Tingnan mo itong walang kwenta mula ulo hanggang paa. Saan ba siya nababagay sa iyo? Sa kakayahan niya, kung sumampa man yan sa ring isang utot lang ng tito ko, kayang-kaya siyang patayin. Pero kung sumunod ka lang sa akin ngayon, mapapakiusapan ko ang tito ko na palayain siya ng parang walang nangyari. Ano sa tingin mo? Lila Santos, kung patuloy kang magiging pasaway, huwag mong sisihin ang kuya mo kung gagamitan din kita ng dahas. Maglakas loob ka! Elmo Lopez. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ninyo magagalaw kahit isang buhok ni Lila. Elmo Lopez, bumaba ka na? May tapang ka. Sayang lang. Magsisimula na ang pagsusulit. Wala siyang espiritu na ugat o kapangyarihan, isang ordinaryong tao lang siya. Talagang may lakas ng loob siyang sumampa. Hindi ba't malinaw na paghahanap ng kamatayan yan? Ang tanga-tanga. Ngayon, masdan natin ng mabuti kung paano ka mamamatay. Gago, handa ka nang mamatay. Elmo Lopez, tumakbo ka na. Takbo, nasa ibabaw na siya ng ring, wala na siyang magagawa. Ito ang pinakamataas na mahiwagang sining ng samahan ng mga immortal na Lopez, ang hukom na hanay ng mga espada. Ni hindi nga niya plano na mag-iwan ng bangkay. Sa isang atake ko lang, mawawasak ka ng tuluyan. Ito ang kapalit ng pagpapagalit sa akin. Ganito lang? Tinatawag ninyong pinakamataas na banal na sining ang ganitong klaseng basurang teknik? Anong sinabi mo, kayabangan? Mamatay ka. Ano? Paano posible yon? Paano ito nangyari? Pinakamataas na mahikang pang-immortal, hukom ng espada, ganun-ganun na lang niya nasira. Walang katwiran to. Wala siyang spiritual root, wala ring spiritual power. Paano ito posible? Polo, ikaw. Mas mahina ka pa pala sa inaakala ko. Nagpapalusot ka ba sa akin? Itinatago mo ang tunay mong lakas. Ikaw. Palang si Rafael Cruz ang nagpapalusot sa kanya. Mabait pa rin pala si Rafael Cruz. Hindi seryosong lumaban kung hindi matagal nang namatay si Paulo.
Rafael Cruz, huwag ninyong pagbigyan ng batang to. Ipakita ninyo sa kanya ang tunay ninyong lakas. Anong pagpapalusot? Hindi ako nagpapalusot. Yung suntok kanina, muntik na akong mamatay sa suntok na yon. Buti na lang malakas ang katawan ko. Tama, Tito, sampalin ninyo ng malakas yan. Buisit, maraming tao ang nanonood, hindi pwedeng mapahiya. Bata, dahil wala kang spiritual root, walang spiritual energy, kaya nagpahinuhod ako. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka na agad. Kung hindi, sa susunod kong atake, siguradong mamamatay ka. Talagang nagpapalusot ka sa akin, pero hindi ko kailangan yon. Hindi pa man dumadating ang suntok na ito, huminto ang daloy ng enerhiya sa buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Kung tinamaan ako ng suntok na ito, Baka mawala na lang ako nang walang natira. saan galing ang halimaw na ito? Bakit hindi ko ito narinig? Tigil! Bata, ang hina-hina mo. Hindi karapat-dapat para sa pangalawang atake ko. Ha? Ano? Kahit na mahawakan mo ang pangalawang atake ko, hindi ka pa rin makakapasok sa samahan ng mga immortal na Lopez. Bakit? Ang pagsusulit sa pagpasok ay sumusukat sa kabuuang kakayahan. Nasa pinakababa ka sa unang 2 round. Kahit na swertehin ka at mahawakan mo ang 2 atake ni Rafael Cruz, pero ang kabuuang ranking mo ay nasa likod pa rin. Kaya, ang nakapasa sa pagsusulit na ito ay ang nangunguna sa kabuuang ranking, si Marco Valdez. From D, wala kang connection, wala ka ring kakayahan. Sabi ko sa'yo, hindi ka papasa sa samahan ng mga immortal na Lopez. Umalis ka na. Anong gagawin mo? Mag-aaway ba tayo? Sa konting kakayahan mo, kayang-kaya kitang durugin gamit lang ang hinlalaki ko. Tama na yan. Anak, ganito talaga ang patakaran ng pagsusulit. Umuwi ka na lang. Hindi, Manong, bakit bigla nyo siyang pinagbigyan? Ang tulad niyang from D, swerte na niya makita tayo. Umalis ka na! Huwag ka nang magsalita. Kuya Elmo, umalis ka na. Bumalik ka pagkalipas ng 5 taon. Maghihintay ako dito para sa'yo. Lila, mahina ako. Wala akong kakayahan. Nabigo kita. Huwag mo na akong hintayin. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Dahil nahihiya ang walang kwenta, nagtago na lang siya. Kuya Elmo, maghihintay ako sa'yo. Sige. Ang pagsusulit ngayong araw ay tapos na. Disperse na kayong lahat. Walang sino man ang aalis. Mabuhay po Punong Guro. Nasaan ang henyong nakabasag ng bola ng pagsusulit ng espiritu at ng Dong Juan Bell? Lumabas ka at pakita ang iyong sarili. Sino ang nanguna sa pagsusulit na ito? Ayon po sa ulat po ng guro, si Marco Valdez po. Ako po yun, Guro. Hindi siya. Guro, Ang nanguna ay si Marco Valdez ng pamilyang Valdez. Sila. Wala namang kakayahan ng mga yon. Narito na ang lahat ng kumuha ng pagsusulit. Nandito na silang lahat. Nandito na. May isang tao na wala. Sino yon? Ang pangalan niya ay Paulo Reyes. Kung wala sa mga naririto ang gumawa, di si Paulo Reyes na yon ang may gawa. Nasaan si Paulo Reyes?
Ipagpaumanhin po, punong guro. Ang Paulo Reyes na ito ay walang espiritual na ugat. Walang kahit anong espiritu. Ito ang pinakamahinang talento na nakita ko sa buhay ko. Ang ganitong basura, naglakas loob pa siyang sumali sa pagsusulit para makapasok. Ito ay isang malaking paghamak sa ating samahan ng mga immortal na Lopez. Na kami ni Rafael Gomez ay pinaalis na siya. Ano? Pinaalis ninyo siya? Guro, pakihinahon po. Bulag ba kayo? Kung basura si Paulo Reyes, edi kayong lahat ay mas walang kwenta pa kaysa basura. Rafael Gomez, sayang ang mga tao na ginugol ko sa pagtuturo sa'yo. Paano ka naging walang mata para makilala ang isang henyo? Sa aso ba napunta ang lahat ng itinuro ko? At ikaw, naroon ang isang hiyas, hindi mo pa nakilala. Kung makaligtaan natin ang isang henyong tulad ni Paulo Reyes, kahit patayin kita, hindi pa rin mawawala ang galit ko. Husay. Patawarin po ninyo ako, punong guro. Patawarin po ninyo ako, punong guro. Ano bang hinihintay ninyo? Hanapin ninyo. Kunin ninyo si Paulo at iharap sa akin ng may buong paggalang. Kung hindi ninyo maharap si Paulo, dalhin ninyo ang inyong mga ulo. Opo, pupunta na po ako. Pupunta na po ako. Nakikipagkita po si Marco sa ninuno. Marco, sinabi ko na, huwag mo akong tatawagin maliban kung may malaking sakuna sa pamilya. Huwag mo akong tatawagin. Ninuno, ang karapatan kong sumali sa samahan ng mga immortal na Lopez ay maaagaw ng isang probinsyanong hamak. Para sa pamilya nating Valdez, malaking kawalan ito. Nakikiusap po ako, patayin ninyo siya. Kung makakasali ako sa samahan ng mga immortal na Lopez, tiyak na magagawa kong pamunuan ang pamilyang Valdez upang manatiling dakila sa libu-libong taon. Ganito lang kaliit ang problema? Kaya't nakikiusap po ako sa inyo, Ninuno, para sa aming pamilyang Valdez, ipaghiganti ninyo po kami. Isang hamak na walang kwenta lang. Ako, sa isang pitik ng daliri ay kayang puksain ang kanyang kaluluwa at katawan. Ikaw si Paulo Reyes? Sino ka? Mamamatay ka na. Wala nang dapat itanong pa. Paulo, mababangga ka. Paulo, Lila. siya ang ninuno ng angkan ng tang. Ang lakas niya ay hindi bababa sa 3 punong guro. Wala akong galit sa angkan ng tang. Bakit mo ako papatayin? Para kang langgam na madudurog. Wala akong kailangang dahilan. Kahit na napakalaki ng agwat ng lakas natin, hindi ako magpapakatumba ng walang laban. Paulo, hindi mo siya kayang talunin. Tumakbo ka na. 3 punong guro ng samahan ng mga immortal na Lopez, ang hinahanap siya sa lahat ng dako. Kung papatayin mo siya, kalabanin mo ang buong samahan ng mga immortal na Lopez. Natatakot ba ako sa samahan ng mga immortal na Lopez? Paulo, hindi kita kayang iligtas. Tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Lila. Lila. Lalaban ako. Ngayon din ipapadala kita sa kanya. Sino ka? Ang aking estudyante ang lakas ng loob mong galawin? Gusto mong mamatay? Kayong tatlo, kayo ang mga guro nitong walang kwentang ito? Nag-aral ng ganitong walang kwentang estudyante? Malamang kasing walang kwenta mo rin. Kikilos lang ako ng bahagya at mawawala na ang buhay mo. Pangatlong guro.
Huwag mong galawin ang aking guro. Ako ang kalabanin mo. Sige, gawin mo na. Patayin mo siya. Ako na ang magiging anak mo. Isa na namang naghahanap ng kamatayan. Mayroon pa palang talagang gustong mamatay. Sino ba talaga kayo? Paano naman isang manilang halos ikamatay ko na? Ang taong ganito, bakit hindi ko siya narinig kahit kailan? Ang estudyante ko ay palaging tahimik at masunurin. Hindi siya nakakagawa ng kaaway. Mas mabuti para sa'yo ang magbigay ng dahilan para siya'y galawin. Kung hindi papahamak kita hanggang sa wala kang lugar na paglilibingon. Sino ang tinatakot mo? Kami ay bahagi ng sandatahang alyansa laban sa mga halimaw. Ang pinakamalakas na pamilya, ang pamilya Tang, subukan mong galawin kami. Pamilya Tang, ito ang pinagmamalaki mo. Huwag mong hamak ang pamilya Tang. Hindi ko siya matatalo pero sigurado ako na matatalo kita. Ano? Napakahina. Ang buong lakas na pag-atake ng ating ninuno, ni hindi man lang nasugatan ang balat niya. Sino ba talaga kayo? Paano kayo napakagaling? Hindi mo na kailangang malaman. Hari. Yung nasa tabak na may dalawang talim sa langit at impyerno, nagliwanag ang marka ng kaluluwa. Lumitaw na ang iyong panganay na kapatid. Ganyan kalakas ang kumikislap na marka ng kaluluwa ni Kuya. Malamang ay kasalukuyang nakikipaglaban ng husto sa isang tao. At saka galit na galit si Kuya. Sa anumang paraan hanapin si Kuya. Opo. Kuya Elmo. Lila, akala ko kasi buti na lang at wala kang nangyari. Kuya Elmo, sabi ko na sasamahan kita habang buhay. At saka, yung mga magulang ko, pinapasundo ka pa nga nila para makilala ka. Ha? Pero mahina ang kakayahan ko. Ni hindi nga ako makapasa sa pagsusulit ng samahan ng mga immortal na Lopez. Hindi kaya ako ayawan ni na Tito Carlos at Tita Teresa? Kuya Elmo, yung bola ng pagsusulit sa samahan ng mga immortal na Lopez, ikaw ba ang nagbasag noon? Sabi ng mga guro ko mahina ako, wala akong ganong kakayahan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka pahihirapan ng mga magulang ko. Hayop ka. Talagang pupunta ka sa pamilya Chin? Ikaw ang anak ni Clara. Ang laki-laki mo na. Ginoo, kilala mo ang nanay ko? Nagkakilala kami noon. Umalis na kayo. Ingat kayo sa biyahe. Ang ganda ng tambalan ninyo. Ang takot ko lang, baka matulad kayo sa iba. Kuya, medyo nag-aalala ako. Sumunod na lang tayo. At saka na rin. Para malutas na ang iniisip mo. Tatay. Nanay, tito, tita. Siya si Kuya Paulo Reyes. Noong bata pa ako at nagpa-practice sa labas, marami siyang naitulong sa akin.
Narinig ko na sa pagsusulit ng samahan ng mga immortal na Lopez, wala kang nakitang ugat ng espiritu, wala ka ring nakitang lakas ng espiritu. O, kahit mahina ako ngayon, pero patuloy akong nag-aaral sa aking 3 guro nagsusumikap sa pagsasanay. Balang araw, magiging malakas din ako. Ang iyong 3 guro na kayang magturo ng estudyanteng tulad mo, malamang ang kanilang kakayahan ay halos kasing galing lang siguro ng aming mga katulong sa pamilya Santos. Tatay. Ang kakayahan ng aking 3 guro hindi ko alam, pero mabubuting tao sila. Nakikita kong ikaw ay mabait at simple. Malamang ang iyong mga guro ay mababait at mapagmahal na tao din. Kung may pagkakataon, maaari silang makilala. Anong makikilala? Dahil ang iyong 3 guro ay mahina at madaling talunin, sila ba ay may magandang pinagmulan? Ang aking mga guro ay mga taong malaya at walang pakialam, hindi kailanman nakikialam sa mundo. Kaya hindi ko rin alam ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kaya wala silang pinagmulan. Ang iyong 3 guro walang pinagmulan at walang kakayahan. At ikaw, wala kang ugat ng espiritu, walang kinabukasan. Kaya sabihin mo, karapat dapat ka ba sa aking anak na babae? Tigil na, Tay. Tumahimik ka. Dahil dito lang, walang pinag-aralan, walang kakayahan, hinahamon mo si Marco Valdez, ang pamilya Valdez. Ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Sandatahang Alyansa. Tinanggihan mo ang pamilya Valdez. Tinanggihan mo ang pagkakataon ng pamilya Santos na umangat ng husto. Kahit hindi kami isang napakayamang pamilya, sa Sandatahang Alyansa, may pwesto pa rin kami. Kung magiging magkasama sina Lila at Marco, karangalan yan para sa pamilya Santos. Pero kung siya ang makakasama mo, kahihiyan yan para sa amin. Carlos, kahit mayaman ang pamilya Valdez, hindi magkasundo si Lila at Marco, hindi siya magiging masaya roon. Kung ihahambing sa pag-unlad ng pamilya natin, ano ba ang halaga ng kaligayahan niya? Lila. Isang lalaki na walang pinag-aralan, walang kakayahan, natural, wala siyang karapatan na umibig. Sisiin mo ang sarili mo. Tama. Napakaganda ng sinabi mo. Ginoong Valdez. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikipag-usap sa taong ito? Ginoong Santos, magkasintahan sina Marco at Lila. Dinala ko si Marco para humingi ng kamay ni Lila. Ano ang masasabi mo? Hindi pwede. Tumigil ka. Sino ka ba? Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Sir Carlos, alam kong mahina ako, hindi ako karapat-dapat sa inyo, pero gusto ko pa rin ipaalala sa inyo, hindi mabubuting tao ang pamilya Cruz. Gusto ni Rafael Cruz na patayin kami ni Lila. Lila, anong nangyari? Ligtas ka ba? Nanay, okay lang ako. Salamat sa 3 guro ni Kuya Elmo na isalba nila ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo, gago? Napakagaling ng kapatid ko. Kung talagang gustuhin niya, patay ka na sana. Tama ba ako, Carlos? Tama ka. Napakagaling ni Rafael. Sa tingin ko, naglalaro lang siya sa mga bata. Ayaw mong mawala si Lila, kaya nagsisinungaling ka na lang. Nababaliw ka na ba, tatay? Akala ko isa ka lang walang kwentang tao. Pero hindi ko inakala na masama ang intensyon mo. Hinayaan mo pang siraan si Rafael. Walang hiya. Nanggugulo ka sa relasyon namin at ng pamilya Cruz. Karapat dapat kang parusahan. Javier, ang ating pagsasama, huwag mong hayaang masira ng gago na ito. Bakit makikipagkumpetensya ang buwan sa isang alitap-tap? Ako ayaw kong makipagtalo sa isang probinsyano. Javier, sa tingin ko, bukas na ikasal kayo ni Lila. Nanay, tatay, ayaw kong magpakasal. Ang pag-aasawa sa isang binatang tulad ni Javier Cruz, na puno ng talino at galing ay isang malaking biyaya para sa iyo. Ang isang walang kwentang tao tulad ni Elmo Lopez, kahit magsipilyo ng sapatos ni Javier Cruz, ay hindi karapat-dapat. Tito Carlos, mahina ako ngayon pero hindi ibig sabihin habang buhay akong mahihina. Nagsisikap na akong magsanay at magpalakas. Bigyan ninyo po ako ng kaunting panahon. Magiging karapat-dapat ako para kay Lila. Kahit ilang buhay pa ang pag-ensayo mo, hindi mo pa rin maaabot ang anak ko. Parang palakang nangangarap maging prinsipe. Tito Carlos, pakiusap. Bigyan ninyo ako ng panahon. Bigyan ninyo ako ng panahon, magiging napakalakas ko talaga.
Kahit pa hindi ka maging isang basura sa hinaharap ang iyong pinagmulan at ang kang kinabibilangan, ay hindi pantay kahit sa isang hibla ng buhok ni Javier Cruz. Umalis ka na. Narinig mo ba, probinsyano? Umalis ka na nga. Sino ang nagsabing hindi siya karapat-dapat? Sino yan? Mga maestro, bakit kayo nandito? Hindi ba't natatakot kami na matulad ka sa iba? Ikaw pala ang kabit. Nag-aral ka ng ganitong walang kwentang estudyante, hindi rin naman kayo magagaling. Noong digmaan kontra mga halimaw 300 taon na ang nakalipas, si Tang Sansi ay sumusunod lang sa akin, naihipa sa takot. Ang ganyang klasing tao, ang gayon ay may apo na. Kilala mo ang lolo ko, sino ba talaga kayo? Hindi mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, ang usapin ni Nalila at Elmo, pakikialaman namin. Gabriel, noon pa man nang agaw ka na ng babae sa akin, hindi ka naman nanalo. Ngayon, dinala mo pa yung walang kwentang estudyante mo para mang-agaw ulit. Sayang, sumalpok ka sa pader. Hindi mo ba alam kung ano ang katayuan ng pamilya Tang? Anong klaseng katayuan yan? Ang sandatahang alyansa laban sa mga halimaw ay binubuo ng 10 dakilang pamilya at ng samahan ng mga immortal na Lopez. At ang pinakamakapangyarihan sa 10 pamilya ay ang aming pamilyang Tang. Kapag nag-utos ang punong Tang, susunod ang buong alyansa sa kanyang utos. Kung ayaw ninyong mamatay, lumayas na kayo kasama ng walang kwentang estudyante mo. Bago pa magalit ang punong Tang, maaari pa kayong bigyan ng pagkakataong mabuhay. Ikaw ang unang nagsabi sa amin ng ganyang klaseng salita. Ngayon ay araw ito ng aking pag-aalay ng kasundong pag-aasawa. Ayokong magdulot ng madugong labanan. Kayong apat, lumapit kayo rito. Yumuko kayo at humingi ng tawad. Maaari kong ituring na walang nangyari. Putang ina mo! Kung magiging komedyante ka, baka mamatay ang mga tao sa kakatawa. Maglakas loob kang magpakita ng kawalang galang sa punong Tang. Mukhang gusto mo nang mamatay. Pangalawang guro. Ikaw. Hindi ito posible. Ngayon ipapatawad ko ang buhay mong aso. Magpahinga ka 100 taon at wala na itong problema. 100 taon. Pinuno ng Tang patayin siya. Humarap ka sa akin at sinakta ng tao ko naghahanap ng kamatayan. Papa. Pinuno ng Tang. Ang pagkamuhi ngayon itinatala ng Tang family, hihintayin ko kayo maghintay. Umalis. Ano ba talaga ang pinanggalingan ninyo? Sinabi ko hindi mahalaga kung sino kami. Ngayon, Lila Santos at Elmo Lopez, maaari silang magsama. Ngayon, sina Lila at Elmo, pwede na bang magkasama? Huwag kang mag-asa. Elias, dapat alam mo ang konsepto ng pagkakapantay-pantay sa estado, di ba? Noon, hindi ba't may relasyon ka kay Clara? Dahil lang mababa ang estado mo, hindi ka karapat-dapat sa kanya kaya siya ay napunta sa akin. Ang estudyante mong ito katulad mo siya, walang angkan o background, hindi siya karapat-dapat. Kung hindi magkapantay ang estado, hindi na ba pwedeng magkatuluyan? Siyempre. Mas alam mo yan kaysa kanino man. Noon, hindi mo nahabol si Clara. Masakit yon para sa'yo, di ba? Gusto kong maranasan ng estudyante mo ang parehong sakit na naranasan mo. Saka lang ako mabubusog ang galit. Ay, putang ina. Sana nagtabi ako ng konting ari-arian para sa sarili ko. Kaya ngayon, wala na akong maibigay kay Elmo. Hindi ko rin inakala na may magrereklamo na walang connection si Elmo. Ang anak kong babae ay hindi magpapakasal sa isang promdi na tulad niyan. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Ito rin ba ang ibig mong sabihin? Talaga bang dadaan sa parehong landas ng kuya si Elmo? Hay, Lila. Paumanhin. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ngayon, ako na ang bahala kay Elmo. Basta't nasa abot ng aming kakayahan. Ano ang gusto mo, iyon ang ibibigay namin.
Katulad mo ang estudyante mong si Elmo, isang prom ding walang kapangyarihan o impluensya. Ang gusto ko, hindi mo kayang ibigay. Umalis ka na. Kaya ko bang ibigay? Nakikita ko ang hari. Kapatid, kumusta ka na? Paano mo ako nakita? Nang magliwanag ang tabak na may dalawang talim sa langit at impyerno, alam ko na nagbalik ka na, kuya. Ginoong Santos, sa usapin ng antas, si Paulo Reyes ay parang pamangkin ko sa turo. Ang dote niya, ako na ang bahalang magbigay bilang kanyang tiyuhin. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang, sa tingin ko kaya kong ibigay. Hindi ko akalain na may ganyang koneksyon ka pala. Mahal na hari, tungkol sa buhay na pag-ibig ng aking anak na babae, pahintulutan mo kaming mag-usap muna ng sandali. Tatlumpung taon na ang nakalipas, tayo'y nag-agawan para kay Clara. Ako ang nanalo. Ngayon tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa gusto mo. Hindi ko hahayaan. Palad na pumupuksa sa kaluluwa. Ingat. Lila. Lila. Lila, anak ko! Lila. Mamatay ka na! Lila. Ginoong Elias, nakikiusap ako sa iyo, sagipin mo siya. Nawala na ang kanyang kaluluwa, kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maaaring iligtas. Elias! Sagipin mo siya. Dali, sagipin mo siya. Anak mo siya. Ano? Anong nangyari? Guro Elias, pakiusap. Palad na pumupuksa ng kaluluwa, nawala ang kanyang 3 kaluluwa at 7 espiritu. Anong gagawin natin? Kailangan nating iligtas siya. Sige, dalhin mo siya sa isang lugar na sagana sa espiritu. Tara na. Halika, Lila. Halika. Clara. Ano ba talaga ang nangyari? Anak ko si Lila. 20 taon na ang nakalipas. 2 taon nating magkasama. Nagdadalang taon na ako ng iyong anak. Noon, bakit mo ako pinalayas? Noon, ang aming pamilyang Ning ay napinsala ng husto sa dakilang digmaan laban sa mga halimaw. Malaki ang naging pinsala, bumagsak ang kapangyarihan ng aming angkan. Gusto ng mga nakatatanda sa angkan na magpakasal ako sa pamilyang Santos upang muling buhayin ang karangalan ng pamilyang Ning. Pero, ang ating relasyon ay nalaman ng mga matatanda sa angkan. Pinilit nila akong putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Kung hindi, papatayin ka nila. Kaya, napilitan akong pinalayas ka. Ano? Ano? Para mawala ang pag-asa mo. Kaya sinabi ko na nagdadalang tao ako ng anak ni Antonio. Pero ang totoo, ang batang yun, Tibalyo. Ang batang yun iyong anak, si Lila Santos. Ganun pala. Clara, ang hirap ng mga taong iyon para sa'yo. Nang paalisin kita, patuloy kitang hinanap pero parang nawala ka sa mundo. Wala akong narinig na balita. Akala ko galit ka sa akin. Mula noon, nagtago na lang ako. Hanggang sa nakilala ko ang 2 matalik kong kaibigan. Kasalanan ko lahat. Nung digmaan laban sa mga halimaw, para hindi magalit sa akin ang mga halimaw at sa maharlikang angkan ng dayan kaya't itinago ko ang pagiging prinsipe ng kaharian. Kung sinabi ko lang noon, hindi sana nangyari ang mga ito. Ako ang may kasalanan.
Tapos na yon, Gabriel. Sige na. Ang pinakamahalaga ngayon ay mailigtas ang ating anak na babae kung may mangyari sa kanya. Ayaw ko nang mabuhay. Hindi ko hahayaang may mangyari sa ating anak. Pangalawang guro, kumusta na si Lila? Ay nako. Ginamit ko na ang ritual na 9 Nether Soul Gathering upang maipon ang kanyang 3 kaluluwa at 7 espiritu at maibalik. Pero, para maibalik ang kanyang kaluluwa sa katawan, kailangan pa ng isang napakabihirang material sa mundo. Ano iyon? Ang bato ng banal na kaluluwa at buhay. Ang bato ng banal na kaluluwa at buhay na ito, nagmula ito sa isang hibla ng sinaunang hininga ng buhay na nahulog sa lupain ng 9 Nether at dumaan sa walang katapusang pagbabago sa loob ng mahabang panahon. Saka lamang ito nagkakristal bilang isang bagay na labag sa kalikasan. Ang bagay na ito, maaari mo itong matagpuan ng hindi inaasahan, ngunit hindi mo ito mapipilit. Wala rin ako nito. Ang ganitong uri ng napakabihirang kayamanan, 500 taon nang hindi lumilitaw. Lila, Tungkol sa ganitong uri ng mahiwagang bagay, ako ay may narinig na. Pagkatapos ng 3 araw, sa aking imperyo ng Dayan, sa malayong silangan ng lungsod na walang gabi, magkakaroon ng isang malaking subasta. Ayon sa balita, lilitaw ang bato ng banal na kaluluwa at buhay. Ako na. Sandali lang, pamangking guro. Kuya, kamakailan, may mga halimaw na pinamumunuan ng malalaking halimaw ang lumitaw sa aming kanluran. Nagbabalak ulit ng isang pag-atake sa aming imperyo ng Dayan. Sa pagkakataong ito, ang aming maharlikang pamilya ng Dayan ay magsasamang lakas sa sandatahang alyansa laban sa mga halimaw. Nais kong anyayahan ang aking kuya na sumama sa akin pabalik sa palasyo ng pinuno ng bansa upang pag-usapan ang paglusob sa mga halimaw. Ang tabak na may 2 talim sa langit at impyerno. Ang pambansang sagisag ng dakong yan, walang katulad sa buong mundo. Sa palagay ko, ikaw lamang, na makakapagpakita ng pinakamalakas na kapangyarihan nito. Matandang kasama. Ang tabak na impyerno ay nawalan ng isang bahagi. Kung wala ang bato ng jade na may purple at ginto, mahirap itong ayusin. Swerte ang auction sa pagkakataon nito, mayroon din ng material na ito. Elmo, hawakan mo ito. Kapag pupunta ka sa palasyo ng pinuno ng bansa para hanapin ako, makakatipid ka ng maraming problema. Elmo, nasan ang plakang jade na ibinigay ko sa iyo? Ang mga taong kilala ang plakang jade na ito ay tutulong sa iyo ng walang pag-aatubili. Kapag may mga pagkakataon na kailangan mo ng pera, ipakita mo ito. Dalawang matatanda. Ang plakang jade ay ang nasa alamat na makakapag-utos sa pinakamahusay na auction house sa buong mundo. Ang plakang jade berde ng talahan ng lahat ng bagay. Ang pagtingin sa plakang ito ay parang nakikita ang may-ari ng talahan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang pagmamay-ari ng bagay na ito ay katumbas ng pagkakaroon ng walang hanggang kayamanan ng talahan ng lahat ng bagay. Kayong dalawa, hindi ba kayo ang matagal nang nawala may-ari ng talahan ng lahat ng bagay? Sa ngayon, ang lahat ng tulong na maibigay ay naibigay na. Kailangan na lang nating umasa sa Elmo dumali ka sa pagbalik. Kung hindi makakayanan ni Lila. Hoy, pwede bang magtanong saan ba ang auction? Hindi ko alam. Hoy, pwede bang magtanong saan ba ang auction sa lungsod na walang gabi? Hindi ko alam, umalis ka na. Pare, gusto mong pumunta sa auction, no? Oo. Tamang-tama, kami rin ng ate ko pupunta. Tulungan mo kaming magbuhat ng aming mga bagahe. Dadalhin ka namin. Talaga? Ito ang bayad mo. Hoy? Ang bigat naman ng bagaheng ito. Bakit hindi nyo ginagamit ang inyong kapangyarihan? Unang punta mo rito, no? Ang lungsod na walang gabi ay sakop ng talahan ng lahat ng bagay. Ang buong lungsod ay may ipinatong na barrier na nagbabawal ng magic. Walang sino man ang pwedeng gumamit ng mahika. Ito ay para maiwasan ang pagnanakaw at pagpatay pagkatapos ng auction. Naiintindihan mo?
Akala ko mahina lang talaga ako. Palang naharang lang pala ang espiritual na lakas. Pare, ang mga taong makapangyarihan sa labas, kapag pumasok sa lungsod na walang gabi, nagiging ordinaryong tao lang. Ang talahan ng lahat ng bagay lang ang may pinakamalaking kapangyarihan. Hoy, Hindi ba ito ang sandatahang alyansa laban sa mga halimaw? Ang dalawang henyo ng pamilya Zhang. Tara, pasok kayo. Ate, sikat pala talaga ang pamilya natin. Siyempre. Hoy, ang mga alila, bawal pumasok. Hindi ako alila nila. Kuya Wang, hindi siya alila namin. Binayaran lang namin siya para magtrabaho. Eh di alila pa rin yon, di ba? Ito ang talahan ng lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Umalis ka na. Probinsyano, ilang araw lang ang nakalipas. Ganito na lang ang nangyari sa'yo. Walang kwenta ka. Ikaw? Maliit nga ang mundo, ano? Akala ko ba hindi na kita makikita pa? Oy, Ginoong Xavier Cruz, kilala mo siya. hindi mo ba siya kilala? Noong nakaraang pagsusulit ng samahan ng mga immortal na Lopez, may isang tao na hindi nakitaan ng spiritual root ni hindi nakitaan ng spiritual energy. Siya pala yon. Javier, siya yung nakikipag-agawan sa'yo kay Lila Santos. Opo. Huwag mong pakikipagtunggali sa walang kwentang to. Baka mahila ka pa pababa. Kayo niya, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Sa auction ngayong araw, bilhin mo ang pinakamagandang alahas. Ibibigay mo kay Lila Santos para malaman niya kung sino talaga ang karapat-dapat para sa kanya. At para umurong na rin yung batang yan. Sige. Ngayong araw, kailangan nating makuha ang bato ng banal na kaluluwa at buhay. Ito ang pangunahing sangkap sa gamot ng tatay mo. Kung hindi natin ito makuha, malaking panganib ang buhay ng tatay mo. Naiintindihan ko. Kuya Wang, bigyan mo naman kami ng pabor. Bisita rin naman siya dito. Hindi mo siya papapasukin, hindi maganda yon, di ba? Anong gagawin ng tulad niya sa talahan ng lahat ng bagay? Una, dito man lang. Wala siyang pambili kahit isang alahas. Kahit na makabili siya, hindi naman siya makakapag-practice ng martial arts. Ano pa ang silbi? Huwag mo nang pakialaman yan. Sabihin mo na lang kung papapasukin mo ba kami o hindi. Mag-aaway ka pa. Gusto mo pa bang makipag-away? Sa labas ng lungsod, wala kang kwenta. Sa loob ng lungsod, hiwalay ang espiritu. Mas mababa ka pa sa isang ordinaryong tao. Sino ang kaya mong talunin? Ano ba talaga ang gusto ninyo para papasukin ninyo ako? Maraming tao ang nakatingin. Hayaan na lang siyang umurong kapag nahirapan. Kung malaman ng boss ang bagay na ito, tayo magkakaproblema. Basta makapasa ka sa aming pagsusuri ng assets. Papasukin ka. Kung hindi ka makapasa, dali-dali kang umalis. Huwag kang magpahiya dito. Kapag kailangan mo ng pera, ipakita mo ito. Ito lang ang meron ako. Suriin mo. Ito lang ang meron ako. Tingnan mo. Niloloko mo ba ako? Isang pirasong espiritu na bato lang. Gusto mo pang pumasok sa talahan ng lahat ng bagay? Anong bibilhin mo dyan? Isang pirasong espiritu na bato lang. Miguel Mercado, ito ay. Plakang JD Verde ng amo. Nasa lungsod na walang gabi. Bumalik na ang amo. Bumalik na ang amo. Ilabas ang lahat ng tao at hanapin siya. Opo.
Puta, unang beses ko to nakita na sumabog ang kahon ng jade na pang-verify. Gaano karami kaya ang mga bato ng espiritu nito? Pwede na ba akong pumasok ngayon? Kuya, kailangan mo ba ng magsusuot ng sapatos? Ako na ang magsusuot ng sapatos mo. Kuya, kailangan mo ba ng aso? Ako na ang magiging aso mo. Mas gusto ko pa rin kayong dalawa yung kayabangan ninyo. Paulo, ikaw, paano ka nakapasok? Pare, ang mamahal ng mga gamit dito. Dapat handa ka sa gastos. Hindi naman marami ang gusto kong bilhin. Mabuti naman kung ganun. Sa lahat ng bagay, dapat alam mo ang limitasyon mo. Ayos lang pare, kung sakaling makabili kami ng item sa auction at may matitira pang spirit stones, pwedeng ipahiram sa'yo. Salamat kung kailangan ko. Pwede rin kitang pagpahiramin. Tingnan mo ang estado mo ngayon, ikaw pa ang magpapahiram sa amin, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Itong probinsyano, paano nakapasok to? Javier, ang agilay hindi nakikipagtalo sa maya. Kapag ipinakita lang natin ang yaman natin, matatakot na yan at aalis. Hindi na natin kailangang makipagtalo pa sa kanila. Nakakahiya yon para sa atin. Opo. Mukhang handa na ang lahat. Hindi na magsasalita ng marami. Ang unang item, lotus ng banal na apoy. Lotus ng banal na apoy. Ito ang pinakamahusay na teknik ng unang Diyos, Gabriel Lopez. Ginagamit ang espiritu upang magpakilos ng kidlat at apoy na nagtipon upang maging lotus ng pinakamalakas na apoy. Noong araw, Gabriel Lopez ay gumamit lamang ng isang teknik upang mapasuko ang 10,000 malalaking demonyo at pinatay ang kaluluwa ng 1,000,000 malalaking demonyo. Pero Gabriel Lopez ay nagretiro hanggang ngayon, wala pa ring balita. Tanging ang lotus ng banal na apoy ay nananatili sa mundo. Ito ang teknik ng Gabriel. Gabriel ay tinuruan ako ng teknik na ito. Pero hindi ko pa ito ginamit. Ganun ba talaga ang lakas? Mga kaibigan, ang starting bid para sa lotus ng banal na apoy, 100 million ba to? Ang minimum increase ay 10 million. Ang mahal naman. Ganyan na ba ang starting bid? Ako 110 million. Ito talaga ang pinunta natin dito. Kapag natutunan natin ang teknik na ito, ang antas ng aming pamilyang Jiang ay makakaabot na sa pinakamataas na level. 200 million. Ayoko nang magtaasan ng paisa-isa. Ako, 1 bilyong pisos. Si J. Javier Cruz pala ito. Ang lakas ng loob. 1 bilyon? Kaya lang ng pamilya Cruz ang ganyang halaga. Kailangan mo bang hiramin? Ikaw, wag na, hindi naman kayamanan ang pamilya mo, huwag ka nang makisali sa gulo. Labanan natin siya? 1.2 bilyong pisos. Ang alok, 1.2 bilyon mula kay Ji Jiang. May mas mataas pa ba, mga ginang at ginoo? Isang pambihirang forbidden technique ito. Bihira lang makakita ng ganito. At higit sa lahat, ito lamang ang natitirang spell na iniwan ni Elias Gomez. Kapag pinalampas mo ito, 3 bilyon? Ate, lahat ng ari-arian natin, 1.9 bilyon lang ang kabuuan. Talagang ginagamit ng pamilya Cruz ang kanilang kayamanan para gawin ang gusto nila. Wala tayong magagawa. Ganun talaga kapag malaki ang pera, magagawa mo ang gusto mo. sige, 3 bilyong pisos unang tawag. Kung talagang gusto ninyo ang forbidden technique na ito, maaari akong magpahiram ng kaunti. Yang kaunting pera mo, hindi man lang sasapat yan. Ang tanong, gusto mo ba talaga itong forbidden technique o hindi? 3 bilyong pisos pangalawang tawag, 3 bilyong pisos pangatlo. 10 bilyon. Sino to? Bakit hindi ko pa nakita to? Mukhang mahirap tapos ganyan magtaas ng presyo. Anong ginagawa mo? 10 bilyon. Akala mo ba palengke ito? Kapag nagbid ka, kailangan mong bayaran. Siyempre, babayaran ko. Ikaw ang magbayad. Anong gagamitin mo para magbayad? Ito ay 10 bilyong spirit stones. Kahit ibenta natin ang angkan natin, hindi sasapat para dito. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ay, probinsyano. Kung hindi mo kayang bayaran ang binid mo, buhay mo ang kapalit. Kaya ko bang bayaran o hindi? Hindi mo na kailangang mag-alala.
Marco, Bilisan mo, magtaas ka ng bid. Bilisan mo, bilhin mo na. Hindi namin kayang maglabas ng ganyang kalaki. sige, edi sasabayan kita. 12 bilyon. Basta gusto mong gumastos para mabawi ito. 15 bilyon. Tumigil ka nga sa pagsigaw. Hindi talaga namin kayang maglabas ng ganito karaming spiritual stones. Nababaliw ka na talaga. Ikaw ang nagtakda ng presyong yan. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami humihingi ng pahiram sa'yo. Probinsyano, sa cultivation, hindi mo ako kayang pantayan. Sa kayamanan, lalo kang hindi. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan natin. 18 bilyon. 20 bilyon? 30 bilyon. Javier, ang aming pamilya, ang mga Cruz ay isa ng nangungunang angkan sa Asia. Bagamat napakahalaga ng lotus ng banal na apoy, hindi gaanong makakatulong sa aming pamilya. Ngunit, huwag mong hayaang hadlangan ng galit ang iyong pag-iisip. Ang target natin ay ang bato ng banal na kaluluwa at buhay. Huwag mong sayangin ang spiritual stones sa ibang mga kayamanan. Probinsyano, titigil na ako sa pagbid. Gusto kong makita kung paano mo babayaran ang 20 bilyong iyan. Paalala lang, kung manalo ka sa pagbid ng isang kayamanan pagkatapos ng auction ngunit hindi mo mababayaran ng buo, kung gayon, Bahala ka sa akin. sige, ang lotus ng banal na apoy ay nabenta. Bunso. Baliw na to. Tara na, baka tayo madamay. Hindi na tayo makakaalis. May nagbabantay. Mamamatay talaga tayo dahil sa hayop na to. Narito na ang bato ng banal na kaluluwa at buhay. Basta makuha ko lang ang hiyas na ito, maliligtas na ang tatay ko. Mga ginang at ginoo, ito ang bato ng banal na kaluluwa at buhay. Galing ito sa kalaliman ng lupain ng mga patay. Pinagsama ang enerhiya ng buhay at kamatayan. Inabot ng 1,000 taon bago ito naging kasing laki ng hinlalaki. Ang batong ito sa harap ko inabot ng 10,000 taon, kayang patatagin ang kaluluwa at buhayin ang patay. Ang panimulang tawad ay 1 bilyon, hindi bababa sa 100 milyon ang dagdag na tawad. Mga ginang at ginoo, magsimula na tayo. Javier, kailangan nating makuha ito anuman ang mangyari. Ang pamilya Cruz ay nag-aalok ng 50 bilyon. Ang pamilya Tang ay mag-aambag ng 50 bilyon. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na makipag-agawan sa akin. Kuya Elmo, kasalanan ko ito. Umalis ka na, bilisan mo. Mag-ingat ka. Lila, walang katumbas na halaga ang buhay ni Lila. Gagamitin ko ang lahat para lang mabuhay ka ulit. Ipapalit ko ang lahat ng aking pag-aari sa bato ng banal na kaluluwa at buhay. Paano mo nakuha ito? Kung magkano ang kailangan, iswipe mo na lang. Paano mo nakuha ito? Hamak na tao. Ano ba? Lahat ba ng gusto ko ay kukunin mo rin? Oo, aagawin ko. Anong gagawin mo? Walang kwenta. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paghahanap ng kahihiyan. Ginoong Jiang, ano ang ibig mong sabihin? Mga ginang at ginoo, lahat ng mahahalagang bagay sa auction ngayong gabi ay mapupunta kay Ginoong Yang. Ano? Ate, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya. Mas mabababa ang alok ko kaysa sa kanya. Lahat ng ari-arian ng aming pamilya mas mabababa. Kung ang token sa iyong kamay ay kumakatawan sa isang tasa ng tsaa, ang numerong nakasulat dito ay isang tasa ng tsa Ang token na ito ay kumakatawan sa isang malawak na dagat.
Ginungtang, ang naghahanap ng kahihiyan ay ikaw yata. Ginong Yang, sino ka talaga? Marco, ang buhay ng iyong ama ay matutubos lamang ng bato ng banal na kaluluwa at buhay. Wala na akong pakialam. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ang bato ng banal na kaluluwa at buhay, ngayon ko ito kukunin. Uminom siya ng ipinagbabawal na gamot. Nawala ng bisa ang mga pagbabawal ng lungsod na walang gabi sa kanya. Bumalik ang kanyang lakas. Marco Valdez, maglalabag ka ba sa mga alituntunin ng lungsod na walang gabi? Mamatay ka. Sino man ang lumapit sa kanya ay mamamatay. Sino man ang gagalaw sa kanya ay mamamatay. Kuya, siya ang sumira sa mga patakaran. Miguel Mercado, dinala ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Tang para makilahok sa bidding. Pero ang kapatid mo ay ibinigay ang lahat ng mahahalagang bagay dito sa walang kwentang tao. Siya ang unang sumira sa patakaran. Ang ginagawa ng kapatid ko, walang karapatan kang magsalita. Hindi lang ang lahat ng mahahalagang bagay dito, kahit ang buong talahan ng lahat ng bagay, kung gusto niya, ibibigay ko ng buong paggalang. Ano? Miguel Mercado, hindi ka nagbibiro? Ang probinsyanong ito, karapat-dapat ba sa ganitong pagtrato? Adrian Cruz, nakikita ko ang Panginoon. Ano? Siya, paano siya magiging ito? Kayong mga tao, nagkamali ba kayo ng pagkakakilanlan? Hindi kami nagkamali. Ang plakang Jade Verde ng dating Panginoon, sa pagtingin sa plaka, parang nakikita ang tao mismo. Ang dating Panginoon, Mabuti siya, napakabuti nila. sandali. Sumira sa mga patakaran ng talahan ng lahat ng bagay. Gusto mo lang umalis? Miguel Mercado, hindi kami nagkikita sa taas, nagkikita sa ibaba. Hindi mo ba bibigyan ang pamilya Tang kahit konting respeto? Kayong mga tao ang unang hindi nagbigay ng respeto sa akin. Umalis kayo. Sa hinaharap, ang pamilya Tang ay hindi papayagang lumitaw sa mga auksyon ng talahan ng lahat ng bagay. Hindi ko tatanggapin ang galit na ito. Hindi ko papayagan kang magkaroon ng magandang buhay. Mga ginang at ginoo, tapos na ang subasta. Maaari na kayong umuwi. Binibining, may iba ka pa bang gustong makuhang mahalagang bagay? Kulang pa ako ng isa, ang amethyst na Jade Marrow. Salamat, kailangan ko nang umalis. Binibining, ang matandang amo at ang iba. 100 taon na ang nakalipas, bigla na lang silang nawala ng walang balita. Ilang taon ko na silang hinanap pero wala akong nahanap. Maari mo ba akong dalhin para makita ang matandang amo at ang iba? Oo, gusto ko rin pumunta. Siyempre naman, masaya ang mga maestro kapag nakita kanila. Ginoong Miguel Mercado, paumanhin po. Pasensya na po. Ginoong Miguel Mercado, talagang hindi ko alam ang iyong tunay na pagkatao noon. Marami akong pagkakamali. Huwag mo sanang isipin. Binibining. Nagkamali kami. Nagkamali talaga kami. Oo, Binibining. Kasalanan naming bulag kami. Hindi ka namin nakilala. Awa naman po. Mapagmataas, sip-sip. Yan ba ang itinuro ko sa inyo? Mali, nagkamali kami. Awa naman po. Binibining, ikaw na ang bahala sa amin. Mabait ang Binibini. Ayaw niyang kitilin ang inyong buhay. Umalis kayo. Huwag na kayong magpakita sa harap ko. Opo. Hindi ba't ito ang gusto ninyong makuha? Kunin ninyo. Napakamahal nito. Tara na. Sige.
Swerte ko ngayon at nakilala ko ang isang mabuting tao. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Ang kasanayan ng matandang Panginoon, sumasaklaw sa likha ng langit at lupa, at may tulong pa ng bato ng banal na kaluluwa at buhay. Tiyak na maililigtas si Lila Santos. Pangalawang guro, nagmamadali akong bumalik. Di ba? Huli na rin. Isang oras ang ginamit ko, saka ko lang siya nailigtas. Matanda na. Ikaw, Matanda ka na nga. ano ang sinasabi mo? Ikaw na tanga, bilang guro ako ang kumilos. Kailan pa ako nagkamali? Tingnan mo. Kuya Elmo, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang nagligtas sa akin ng 2 beses. Mabuti naman. Hindi na sumunod ang aking estudyante sa landas ng kanyang kuya. Oo nga pala, nasaan si Master Elias? Sumama sa pinuno ng bansa papunta sa palasyo ng pinuno ng bansa. Makalipas ang 3 araw, kaarawan ng batang pinuno ng bansa. Sa sandaling iyon, sa sandatahang alyansa laban sa mga halimaw, ang mga kilalang pamilya ay dadalo para batiin siya. Sinamantala ito ng pinuno ng bansa upang pumili ng isang pinuno ng alyansa na mamumuno sa alyansa at sa paglusob sa mga halimaw kasama ang Maharlika. Inanyayahan ng pinuno ng bansa si Master Elias bilang tagasuri kaya maaga siyang bumalik sa palasyo para maghanda. Elmo, ikaw na ang kumatawan sa amin para batiin ang batang pinuno ng bansa. Naghihintay pa si Master Elias ng bato ng jade na may purple at ginto para ayusin ang kanyang sandata. Miguel, Jade, sumama kayo kay Elmo. Opo. Oo nga pala, Young Master. Ngayong araw na ito, dahil kailangang pumili ng isang pinuno ng alyansa para sa Allied Army, gusto mo bang subukan, Young Master? Huwag na. Alam ko naman ang sarili kong kakayahan. Bukod pa riyan, mahina ang aking kapangyarihan. Hindi ko naman naisip na maging pinuno ng alyansa. Young Master, baka naman hindi mo alam ang tunay mong lakas. Ang 2 matandang master dito, napakataas ng kanilang pamantayan. Karaniwang henyo ay hindi nila pinapansin. Kung tinanggap ka nilang estudyante, ibig sabihin ang kakayahan mo ay talagang pambihira. Ang paningin ng matandang master ay tiyak na hindi nagkakamali. Naiinip na ako na makita kang kumilos, Young Master. Tara na. Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ay ipinagbabawal na lugar ng palasyo ng pinuno ng bansa? Kayong 2, narito kami ngayon upang batiin ang batang pinuno ng bansa sa kanyang kaarawan. Batiin sa karawan? Sino kayo? Kami ay mula sa sandatahang alyansa laban sa mga halimaw, mga miyembro ng pamilya Chin. Pamilya Chin? Ang pamilya Chin mula sa gitnang estado? Hindi ninyo alam, di ba? Ngayong araw, ang mga may karapatang pumasok sa palasyo ng pinuno ng bansa ay pawang mula sa sandatahang alyansa laban sa mga halimaw na mga kilalang pamilya. O kaya naman ay mga mataas na opisyal at mahahalagang tao. Kayo wala pa sa antas na yan, umuwi na kayo. Ang batang ito ay ang batang pinuno ng aming talahan ng lahat ng bagay. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba? Ang batang pinuno ng talahan ng lahat ng bagay? Tama. Kaya pakiusap sa inyong 2, bigyan ninyo kami ng daan. Kahit ang talahan ng lahat ng bagay, hindi rin pwede. Kahit ang talahan ng lahat ng bagay ay hindi rin pwede. Nakita ko na si Antonio Cruz. Antonio, noon dahil sa kanila ako ay hindi nakasali sa bato ng banal na kaluluwa at buhay. Ang subasta ng talahan ng lahat ng bagay
ay kumakalat sa buong imperyong Dayan, naghahanap ng mga pambihirang kayamanan sa buong mundo. Maraming mga bihasang tao at kakaibang individual ang nasa ilalim nito. Bakit hindi pwede? Ang kaarawan ng batang prinsipe ay inanyayahan lamang ang mga malalaking pamilyang may malaking ambag sa pagpuksa ng mga halimaw. Ang handaan ay para sa mga bayani ng Imperyong Dayan. Ano ba ang talahan ng lahat ng bagay? Isang grupo lamang ng mga mangangalakal na nagtitinda. Nakapatay ba sila ng halimaw para sa Imperyong Dayan? May nagawa bang kabayanihan? Ang talahan ng lahat ng bagay ay hindi karapat-dapat. Ang batang Panginoon ng talahan ng lahat ng bagay ay hindi rin karapat-dapat. Hindi ko inakalang ganito kabilis ay mahuhulog ka sa aking mga kamay. Noon sa lungsod na walang gabi, hindi ba kayo napakagaling? Hindi ba kayo napakayabang? Ha? Bakit ngayon parang mga talong? Mga hamak na tao naghahari-harian. Ngayon kayo mismo ang nagpakita. Marami akong pagkakataon para pagbayarin kayo. Ang utang na to, hindi ko makakalimutan. At ikaw, sayang ang pag-ibig na inalay ko sa'yo. Pinili mo pa ang isang hamak at walang kwentang tao. Ngayon, kahit ang pintuan ng palasyo, hindi nyo kayang pasukin. Nagsisisi ka na ba sa napakababang standards mo? Pero ngayon, huli na ang lahat para magsisi. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin sila. Magagawa mo ba yan? Pumasok kayo ng walang pahintulot sa palasyo ng pinuno ng bansa. Karapatan kong patayin kayo. Sige na. Nandyan na ang batang pinuno. Ano ang nangyari? Binatang pinuno ng bansa. Ngayon ay ang kaarawan mo. Ang mga taong ito ay mga pasaway. Gusto nilang pumasok sa palasyo ng pinuno ng bansa. Kami ay handang ipataw sa kanila ang batas. Pumasok sa palasyo ng pinuno ng bansa. Dito kami para magbigay ng pagbati sa kaarawan ng binatang pinuno ng bansa. Ano kayo? Mga tao ng Chin mula sa Sandatahang Alyansa laban sa mga halimaw. Ang Chin. Kasama rin sila sa mga inimbita? Ang Chin sa Sandatahang Alyansa laban sa mga halimaw, isa sa mga pinakamababa. Ang kanila ay mahina. Wala rin silang kahanga-hangang pagganap. Nang natural, hindi sila kasama sa listahan ng mga inimbita namin. Kayo ay... Talahan ng lahat ng bagay. Siya ang aming binatang pinuno. Talahan ng lahat ng bagay. Binatang pinuno ng bansa, talahan ng lahat ng bagay, ay grupo lamang ng mga negosyante. Wala silang anumang tagumpay sa labanan. Binatang pinuno po, ang talahan ng lahat ng bagay, isang grupo lang sila ng mga negosyante. Wala silang anumang kontribusyon sa digmaan. Ang grupong ito hindi karapat-dapat na makadalo sa inyong kaarawan. Tama po, binatang pinuno. Kung papapasukin natin ang kahit sino, makakasira ito sa dignidad ng bansa. Tama na. Naiintindihan ko ang inyong mabuting hangarin. Maaari na kayong umuwi. Sandali! Nandito rin ang aking guro na si Elias Gomez sa handaan. Kailangan ko siyang makita. Ang guro mo ay guro mo, ikaw ay ikaw. Sa ganyang connection lang, gusto mo bang pumasok sa palasyo ng pinuno ng bansa? Walang pag-asa. Elmo, hawakan mo ito. Kapag pumunta ka sa palasyo ng pinuno ng bansa para hanapin ako sa hinaharap, makakatulong ito para maiwasan ang mga problema. Sandali. Tingnan mo ito. Ikaw, paano mo nakuha ito? Bakit nasa iyo ito? Young Master, ang singsing na ito ay pag-aari ng pinuno ng bansa. Hindi kaya ninakaw mo ito? Mga tauhan, patayin ninyo siya! Young Master, ito. Ang maramang bisperas na ng asul na dragon at bisperas ng dragon ng kandila ay magkapares talaga. Ang bisperas ng asul na dragon ay nasa kamay ng aking ama. Ang bisperas ng dragon ng kandila ay dapat nasa aking tiyuhin na hindi ko pa nakikilala. Ikaw, bakit nasa iyo ito? Young Master, ang iyong tiyuhin, ang guro nga ni Elmo. Ang singsing na ito ay ibinigay din niya kay Elmo. At siya rin ang nag-utos sa amin na pumunta sa palasyo ng pinuno ng bansa para hanapin siya. Bakit hindi mo agad sinabi? Ayaw ng aming young master na gamitin ang kanyang katayuan para mang-api. Hindi tulad ng iba na nagpapanggap na malakas. Hindi umaasa sa kapangyarihan ng kanyang tagapagtanggol. Hindi gumagamit ng koneksyon para mang-api. Tiyuhin, tama nga ang hinala ko sa kanya. Kung ang iyong guro ay ang aking tiyuhin, ayon sa ating relasyon, dapat kitang tawagin kuya.
Prinsipe, walang anuman. Sofia Hernandez, walang kang mata. Ikaw ang general. Gusto mo pa bang manatili sa posisyon? Pasensya na. Hindi ko nakilala ang dakilang tao. Kapatid ng prinsipe, hinamon mo? Gusto mo bang mabuhay? Sige. Ngayon, itatala ko ang pagkakamali mo. Kapag nagkamali ka ulit, ang pamilya Valdez hindi na maglilingkod sa maharlikang pamilya. Para lang sa prinsipe. Huwag mo isipin. Ang basura, may prinsipe na sumusuporta sa kanya ngayon. Magtiis muna tayo. Ang ganitong bagay kung makakapagtiis ako. Hindi ako, Marco Valdez. Anong gusto mo? Sa lahat ng hukbo ng alyansa, ang pamilya Cruz ang may pinakamalaking ambag sa labanan. Ngunit bulag ang imperyo ng Dayan. At tayo'y kanilang hinamak. Samantalang ang walang kwentang si Paulo Reyes ay kanilang pinagpipitaganan. Ang ganitong uri ng maharlika, kung tayo'y maglilingkod pa, ano pa ang saysay noon? Isipin mo, ang mga demonyo ay lihim na nakipag-ugnayan sa akin ng maraming beses. Napagkasunduan na namin. Sa tamang panahon, tayo at ang mga demonyo ay magtutulungan. Upang lipulin ang imperyo ng Dayan, madali lang iyon. Pagdating ng panahon, ang buong imperyo ng Dayan ay mapapasa atin na sa Pamilya Cruz. Pinsan, bilang general ng alyansa, ikaw ang pinakamalakas sa kasalukuyang panahon. Ngayon sa paghahalal para sa pinuno ng alyansa, tiyak na ikaw ang mananalo. Pagkatapos, tayo at ang mga demonyo ay magtutulungan mula sa loob at labas upang sakupin ang imperyo ng Dayan parang walang hirap. Ngunit, sa mundong ito, ang totoo, ang mas malakas ang kamao, ang siyang may katwiran. ang lakas ng aming pamilya, ang mga Cruz, ang siyang pinakamalakas na angkan sa Dayan. Bakit pa tayo maglilingkod sa imperyo? Isipin mo ito. Ang batang prinsipe ay nanghaspang sampaling ka sa harap ng madla. Ang ganitong imperyo, karapat dapat pa bang paglingkuran? Sige. Ha ha ha. Hindi pa matagal muling sumalakay ng malakas ang mga halimaw sa hangganan ng Dayan, maraming nasawi at nasugatan ang mga cultivator ng aming Dayan. Ngayon sa kaarawan ng Batang Prinsipe, nagtipon ang lahat ng panig. Nais kong samantalahin ang okasyong ito para magdaos ng paligsahan upang pumili ng isang pinuno para sa alyansa na pangungunahan ang maharlikang pamilya at ang sandatahang alyansa laban sa mga halimaw upang labanan ang mga halimaw. Mabuti. Ang tabak na may dalawang talim sa langit at impyerno ay isang pangunahing banal na sandata. Nakapatay na ito ng hindi bababa sa 1,000,000 halimaw. Ginamit ko ang bato ng jade na may purple at ginto upang maibalik ito sa rurok na kalagayan ang sinumang maging pinuno ng alyansa. Ang tabak na may dalawang talim sa langit at impyerno ay mapupunta sa kanya. Ako na. Ang pamilya Cruz, si Antonio Cruz, ang general ng kasalukuyang panahon, ay handang gampanan ang tungkulin bilang pinuno ng alyansa. Mayroon bang gustong magturo sa akin? At si Antonio Cruz pa ang pinakamalakas sa kasalukuyang panahon. Sa mga nakaraang taon, marami siyang naitulong sa Maharlika. Nararapat lang na siya ang maging pinuno ng alyansa. Ang kakayahan ni Antonio Cruz, syempre alam naman ng lahat. Ang kanyang posisyon bilang general ay ipinagkaloob mismo ng hari. Hindi nagkakamali ang paghuhusga ng hari. Ang mga opisyal ng korte ba ay puro papuri lang ang alam? Ang ganyang klasing tao ba ay karapat dapat maging pinuno ng alyansa? Mayroon bang lumalabas para hamunin ako? Mahal na hari, ang pamilya Cruz ay ang pangunahing pamilya sa alyansa. Ang talento at lakas ni Antonio Cruz ay pinakamataas sa mga kabataan ng pamilya Cruz. Kung siya ang maging pinuno ng alyansa, sumasang-ayon kami. Sumasang-ayon din kami. Elmo, ikaw? Ako? Master Elias, hindi naman kailangang ipakita ang kakayahan ni Kuya Elmo, di ba? Oo nga, napakahina ng kakayahan ng iyong estudyante. Baka ka mapahiya, wag na lang ako sasali. Hayop ka. Sino ang nagsabing mahina ka? Hindi ba't palagi ninyong sinasabing mahina ako? Kung walang hahamon ang posisyon ng pinuno ng alyansa, Sino ang nagsabing wala? ako. Naiinip na ako at puno ng galit na walang malabasan.
Sa lakas ng kuya ko kumpara sa 30 punong guro ng samahan ng mga immortal na Lopez. Dapat mas malakas lang, hindi mas mahina. Nakakagulat, hindi makalapit sa Sofia Hernandez. Ang hari ay napakatalino. Ang general na pinili mo, ang lakas ay hindi masukat. Ang hari ay talagang may magandang paningin para makilala ang talento. Ang pamilya Tang ay talagang may malalim na pinagmulan. Sofia Hernandez ay talagang malakas. Ito lang, hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Ano? Patay. Kuya, Sorry, young master, nakakahiya ako sa iyo. nabali ang buto ng dibdib. Nasira ang lahat ng internal organs. Ang Kuya Jiang ay aking matalik na kaibigan. Ikaw ay gustong patayin siya. Bakit siya ay napakahina? Hindi pa ako nagpakita ng lakas. Hey, sandali, ang ring hindi ito kung saan gusto mo lang umalis at makalabas. Gusto mong makipaglaban sa akin. Narinig ko na wala kang spiritual root o spiritual energy sa exam ng samahan ng mga immortal na Lopez. Wala kang spiritual root o spiritual energy. Ang makipaglaban sa'yo ay talagang parang binababa ko ang sarili ko. Kung lumuhod ka at magpatira pa sa harap ko, baka pagbigyan kita. Paulo, huwag na tayong makipaglaban sa kanya. Huwag kang magpapagalit. Paulo. Kapag umakyat ka na sa ring, ibig sabihin, hinahamon mo na siya. Kung bababa ka ngayon, talagang labag sa patakaran. Elias Gomez, ikaw. Tama ba ako? Tama, hindi dapat sirain ang patakaran ng Maharlika. Pamangking Paulo, makinig ka na lang sa iyong guro. Elias Gomez, alam mo namang wala siyang spiritual power o spiritual root. Hindi niya talaga kayang talunin si Sofia. Kung kaya niya o hindi, subukan mo muna bago mo sabihin. Sige na. Tama, kung kaya niya o hindi. Subukan mo muna bago mo sabihin. Mamaya, isang suntok lang, patay ka na. Sige. Kung pinapalaban ako ng aking guro, hindi lalaban ako. Paunang paalala, sa ibabaw ng ring, ang buhay at kamatayan ay nasa tadhana na. Kung may mamatay, huwag sisihin ang kalaban. Siyempre naman, maghanda na tayo. Paulo, tinutulak ka lang ng guro mo sa bibig ng leon. Mukhang ayaw na niya sa'yo. Walang kwenta ka. Ngayon ko lang nakakita ng gurong ganito kalupit sa estudyante. Diretso sa nakamamatay na teknik agad. Ito, hindi nito binibigyan ng pagkakataong mabuhay ang binata. Si Paulo wala man lang nangyari sa kanya. Ikaw? Gumamit ka ba ng lakas? Ikaw? Hindi ka ba kumain? Mahina ang suntok. Ang suntok ni Antonio, halos mamatay ako, pero hindi man lang nasaktan si Paulo. Kuya, ito ba ang tinuruan mo? Ang panlasa mo ay talagang kakaiba pa rin. Walang katotohanan. Nagpapabaya kaya si Antonio? May mata ka ba? Mas malakas lang talaga si Paulo. May sira ka ba? Hindi ka ba isang walang kwenta? Ang hina mo naman, parang kalmot lang ng pusa. Lalabanan kita. Isang suntok lang natalo na si Sofia. Hindi naman siguro patay, no? Sa ibabaw ng labanan, ang buhay at kamatayan ay itinadhana. Siya mismo ang nagsabi niyan. Karapat-dapat siyang mamatay. Alam ko na. Talagang kamangha-mangha ang kakayahan ng binata. Pagbati po, mahal na hari. Pagbati po, mahal na hari. Sa isang round lang, Tinalo na ni Paulo si Sofia. ang pamangkin po ninyong ito, ang tunay na henyo ng panahon. Hindi ko akalain, nalinlang mo ang lahat. Muntik na rin akong madaya. Ikaw ang pinakamahiwagang henyo. Guro, niloloko mo ba ako palagi? Kung hindi kita nilinlang,
Magiging masigasig ka kaya sa pagsasanay? Magkakaroon ka kaya ng tagumpay ngayon? Guro, kung gayon, ano na ang kalagayan ng lakas ko ngayon? Hindi ko na rin masabi. Bakit hindi makipagsapalaran ka sa iyong guro? Sige. Turuan mo po ako, guro. Noong araw, si Gabriel lang ang nakipaglaban sa 1,000,000 hukbo ng mga demonyo. Walang kalat-kalat. Akala ko, si Paulo, kaya niyang makipagpatayan kay Gabriel. Ama, ang lakas ni Paulo mukhang hindi na nahuhuli kay Tio Gabriel. Mas magaling pa siya sa kanyang guro. Ang galing pala ni Elmo. Talagang mas magaling ka pa sa iyong guro. Ayos lang po ba kayo? Wala na akong maipapangaral sa iyo. Ang maging iyong guro ang pinakatamang desisyon sa buong buhay ko. Simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng sandatahang alyansa laban sa mga halimaw. Pinuno ng alyansa. Malaking problema, malaking problema. Mahal na hari, Ano ang nangyari at nagkakaganyan ka? tumawid na ang hukbo ng mga halimaw sa lalimang libingan ng mga immortal at papunta na sila sa sentro ng ating kaharian. Hindi ba't may malakas na depensa sa lalimang libingan ng mga immortal? At ang angkan ng mga krus ang nagbabantay doon? Bakit napasok agad ng mga halimaw? Tumalikod si Marco Valdez. Inalis niya ang depensa at sumanib sa mga halimaw. Ano? Mahal na hari, ako ang hahatid ng mga tauhan sa lalimang libingan ng mga immortal upang labanan ang mga halimaw at ang mga taksil na krus. Mula sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa militar ng dakilang kaharian ng yan ay ganap na ipinagkakatiwala kay Pinuno Paulo Reyes. Lahat ng angkan sa sandatahang alyansa laban sa mga halimaw ay dapat sumunod sa utos ni Pinuno Paulo Reyes. Sinusunod po. Pamangking Paulo, ikaw na ang pag-asa para sa pagpapatuloy ng dakilang kaharian ng yan. Sinusunod po. Ang pumigil sa akin sa loob ng 100 taon ay ang pamilyang Tang. Ang nagpapasok sa akin ay ang pamilyang Tang pa rin. Ha 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 ha, Marco Valdez. Ikaw pa rin ang nakakaunawa sa sitwasyon. Ha ha ha. Oh. Poong halimaw, ano na ang nangyari sa ating kasunduan? Huwag kang mag-alala. Kapag nawasak ko na ang maharlikang pamilya ng Dayan, ang hari ng Dayan, ikaw na ang bahala diyan. Sige, sige. Salamat poong halimaw. Mga kapatid, pagkatapos nating tawirin ang lalimang libingan ng mga immortal, iyon na ang pusod ng kaharian ng Dayan. Patayin ninyo ang bawat taong makita ninyo. Walang iiwan ng buhay kahit manok o aso. Walang maiiwan kahit manok o aso. Patayin. Paulo Reyes, isa kang basura. Naglakas loob kang humadlang sa daan ng Diyos ng mga demonyo, parang tipaklong na sumasalungat sa sasakyan. Marco, dati kang mamamayan ng Dayan, pero nagtaksil ka sa bansa. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Tigilan mo ang mga salita mo. Sa simula't simula, ang nagwagi ay hari, ang natalo ay bandido. Ngayon, titingnan ko ng mabuti. Titingnan ko kung paano ka mamamatay. Tabak na may 2 talim sa langit at impyerno. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Gabriel Lopez ang gumamit nito para patayin ang milyon-milyong kababayan ko. Ngayon, nasa kamay mo ito. Titingnan ko nga, kayo ni Gabriel Lopez, paano patayin. Hindi ako makapagtiis. Sa langit man o sa impyerno tumawid sa apoy, pawi ang kasalanan, pumasok sa kadiliman. Ikaw ay higit pa kay Gabriel.
Ang bagay na hindi ko makuha, ang walang kwentang iyon ay hindi rin dapat makakuha. Ang hindi ko makuha, ang walang kwentang iyon, huwag din siyang umasa na makuha ito. Elmo Lopez. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Oh. Nanalo. Nanalo tayo.